Hesukristo. Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin bilang simbahan ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Corpus Christi Sunday. No? Ito yung paalaala sa atin na kapag tinataas ng pari ang ostya at ang alak, ito ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At alam po natin, ang tawag doon ay transubstantiation. Yung substance ay nagbabago. Bagamat mukha siyang tinapay at mukhang alak, pero yun ay hindi na tinapay at alak. Yun ay katawan at dugo na ni Kristo. Kaya kapag lumalapit po kayo sa komunyon, ang sinasabi ng pari o ng lay minister, ang katawan ni Kristo. Yan po yung pinakabuhay natin bilang simbahan. Yan yung ating lakas bilang mananampalataya. At sa isang banda, kapag ating tinatanggap ang katawan ni Kristo, ating ding tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos na si Kristo. Kaya nga ang sabi po niya San Agustin, sana tayo ay matulad sa ating tinatanggap. We should become what we receive. Kapag ating tinanggap ang pag-ibig ng Panginoon sa Eucharistia, dapat tayo din daw ay magiging pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Kaya po magandang ating pansinin yung ating mga pagbasa ngayong Corpus Christi. Sapagkat merong tatlong bagay ang pinapaalaala sa atin para tayo ay maging pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Tatlong R. Yung unang R, to rely. Yung tayo ay umasa. To rely on God. Yung pong ating first reading, pinaalaala sa atin ng aklat ng Deuteronomy kung paano ang Panginoon gumabay sa mga Israelita nung sila ay nasa disyerto. Kung paano yung mga Israelita ay talagang nakaranas ng gutom, pagod at uhaw. Pero tandaan po natin mga kapatid, pinayagan ng Panginoon ng ang mga Israelita ay makaranas ng mga bagay na iyon, hindi para sila pahirapan, kung hindi para sila ay matuto at magtanda. Kasi baliwala yung ating mga pinagdadaan ng problema o hirap sa buhay kung tayo naman ay hindi natututo o nagtatanda. Pero maganda po yung sinabi ni Moises sa ating unang pagbasa. Ang sabi doon, upang matuto kayong magpakumbaba. Yun po yung sabi ni Moises sa mga Israelita. Kaya hinayaan ng Panginoon na kayo ay dumanas ng hirap, ng gutom, ng uhaw, upang kayo ay matutong magpakumbaba. Kasi napakadali na tayo ay makalimot. Napakadali din na tayo ay yumabang. Napakadali din na lumaki yung ating mga ulo. Kaya ang sabi doon ni Moises, kaya bago kayo pinakain at pinainom ng Panginoon, Kanya munang pinaranas ang lahat ng mga bagay ni ito. Ang sabi doon, upang huwag ninyong makalimutan na hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Yan ang unang R, to rely. To rely not on ourselves. To rely not on our talents. To rely not on our hard work, to rely not on our accomplishments, to rely not on our success. Kasi kung wala naman talaga ang Panginoon, wala rin tayong mararating o maaabot sa buhay. At ang lahat ng yan, alam natin, ay magiging daan ng ating kabiguan. Yan po yung unang paalaala sa atin ngayong Corpus Christi. Rely always on God. Kasi kapag ating hindi tinatanggap si Jesus, ang tinapay ng buhay, walang saysay, walang kabuluhan, anuman yung ating mga tagumpay na nakakamit sa ating pang-araw-araw na buhay. First R, rely. Rely always on God, who is the source of everything, and on God, who cares for all of us. Pero pangalawang paalaala po sa atin is also to relate
to relate with other people. Yan po yung ating second reading. Ang sabi doon ni San Pablo, kaya nga yamang isa lamang ang tinapay, tayo ay iisang katawan, bagamat marami. Yan po yung paalaala sa atin na iisang tinapay yung ating tinatanggap. Kahit tayo ay marami sa loob ng simbahang ito, ang sabi ni San Pablo, tayo ay isang katawan lamang. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin, na huwag nating kalilimutan na tayo ay merong kasama at kailangan din natin ang bawat isa. Kasi ang tukso ay hindi lamang to rely on oneself. Ang tukso din ay for us to distance ourselves from other people and to be very independent. Kaya nga ang sinasabi dyan ni San Pablo, isang katawan. Ibig sabihin, anuman yung ginagawa natin, anuman yung kinikilos natin, merong kaugnayan sa ating kapwa. Meron niya ang epekto sa ibang tao, sa ating pamilya, sa ating mga kasama, sa ating mga kapitbahay. Alam po nyo, kahapon, nakapanood po ako ng isang play. Yung pamagat ay Makara. Ito po'y kwento ng magkapatid, dalawang babae. Pero silang dalawa ay parehong sinumpa na ahas. Pero si Makara, parang si Medusa, merong ahas yung kanyang buhok. Pero merong bahagi ng play na yun, ang sabi nung kapatid kay Makara, huwag mong iisipin na kung ano ang mabuti sa iyo ay mabuti din sa iba. Huwag mo laging iisipin na kung ano ang mabuti sa iyo ay mabuti din para sa iba. Puro magandang hamon yan sa atin. Kasi madalas iniisip natin, ito na talaga ang mabuti. Ito na talaga ang maayos. Ito talaga ang kaaya-aya o karapat-dapat. Kaya nga ang sinasabi sa play na yun, ating laging isaalang-alang yung ating kapwa, yung mabuti din para sa iba. Alam po niyo si Mother Teresa ng Calcutta, merong magandang paalaala sa atin. Ang sabi niya, ang dahilan bakit tayo ay nawawalan ng kapayapaan ay dahil madalas nakakalimutan natin yung ating ugnayan sa bawat isa. Kaya tayo nawawalan ng kapayapaan ay dahil madalas nakakalimutan natin yung ating ugnayan sa bawat isa. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin ngayong Corpus Christi. Huwag lang laging sarili ang iniisip. Huwag yung laging mabuti para sa atin ang inuuna. We have to relate with other people and think also of what is good for them. And also ano ba yung repercussion ng ating kinikilos sa mga taong nakapalibot mismo sa atin. Kasi meron at merong maaapektuhan sa lahat ng ating mga ginagawa o hindi ginagawa sa ating buhay. Pangalawang R, relate. Pangatlo at panghuling R, to remain, yung manatili. Sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, pinaliwanag ni Jesus na dapat kanin ang kanyang katawan, inumin yung kanyang dugo. Pero ang sabi diyan ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung magandang paalaala po yan, kailangan natin ng pagkain, hindi lamang para tayo lumakas sa ating katawan, para ating maharap yung mga trabaho sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero ang sinasabi ng ating ebanghelyo, anuman yung ating tinatanggap o kinakain, nagiging bahagi ng pagkatao natin. Ibig sabihin, yung lakas ay nasa ating mismong kalooban. Kasi hindi naman umaalis at nawawala ang Panginoon kapag siya'y tinatanggap natin. Yan po yung pangatlong paalaala sa atin. Hindi madali ang maging alagad ni Jesus. Pero ang kanyang pinapangako ay hindi lamang yung buhay na walang hanggan kapag siya'y ating tinanggap, kung hindi ang kanyang pinapangako yung siya'y mananatili sa atin at tayo ay sa kanya. Sa ating pong panahon ngayon, maraming tao ang laging umaalis. Marami rin sa atin ang laging nawawala, lalo na kapag ating kinakailangan. Pero ang Eucharistia ang nagpapaalaala sa atin
na ang Panginoon, anuman ang mangyari, ay laging nananatili na kasama at kapiling natin. Alam po niyo, meron akong binabasang isang libro ngayon. At sa librong yun, laging pinapaalaala na lahat po tayo, ano ang ating gusto sana sa buhay natin? Yung walang problema. Di ba lahat naman tayo, ayaw natin ng problema. Pero ang binigyan diin ng librong yun, bahagi ng buhay natin bilang tao, yung problema. Walang challenge kapag walang problema. Wala kang sense of fulfillment or accomplishment kapag walang problema. Ang problema ang patunay na tayo ay humihinga at tayo ay buhay pa bilang mga tao. Pero merong magandang sinabi po yung aklat. Ang sabi doon, do not hope for a life without problems, but hope for a life with good problems. Life with good problems. Kasi baka lahat pinoproblema natin. Baka lahat dinidibdib natin. Baka lahat dinadala natin. Kahit ang ibang mga bagay na hindi naman dapat at karapat-dapat. Siguro yan ang pangatlong paalaala sa atin. Piliin din natin yung mga problema na maaaring maghubog sa atin. Yung mga problema na pwedeng maging daan para tayo lumago sa buhay. At kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok na yun, tandaan natin, tayo ay hindi nag-iisa because Jesus remains with us. Mga kapatid, ngayong Corpus Christi, 3 R ang hamon sa atin para maging pag-ibig ni Jesus sa ating buhay araw-araw. First R, rely. Let us not rely on ourselves, but always rely on God who cares for us and who loves us. Pangalawang R, relate. Let us always relate with other people and not always think only of ourselves. Kasi hindi lahat ng tingin natin ay mabuti para sa atin, mabuti din para sa kapwa natin. At pangatlong R, to remain. To remain in Jesus. Kasi kapag tayo nanatili sa piling ni Jesus, siya din ay mananatili sa piling natin. Kaya tayo ay merong lakas para maharap ang lahat ng mga pagsubok na darating mismo sa atin. Amen.